Ito po muli si Father Dave sa ating di po ba, Father, that we may become a better person today than yesterday. Sorry po, Kasi pinanganak ako sa Misamis Occidental. Pagka minsan, nagkakapalit-palit talaga yung aya sa kai. Nagkukwentuhan kami ni Monsignor Bong Lo. Alam niya namang taga Bacolod yun. Sabi niya, ang problema natin, pag nagkamali tayo, pag tinama natin, lalong nagkakamali. Di ba ba? Sabi daw nung minsan, galing kang is-im, Father. Hindi, galing akong is. Sabi niya. Nung inulit daw niya, sasabihin dapat SSS. Is pa rin. Anyway. Ano ba ang tanong ngayon? Ang tanong, Father, magkano bang stipend ng pari pag nagpamisa? Magkano bang stipend? Kahapon napag-usapan namin ito. At mayroong nagtanong, magkano po bang stipend pag nagpamisa? You know, the word stipend literally means token. So, walang amount yan. Wala yan. It is according to your generosity. It is not the payment for the sacrament being ministered. Nagpamisa sa patay, walang bayad yun. Obligasyon mo ba? O yung pari ba? I always tell my students, yung iba ngayon pari na that pag nagmimisa ako sa patay, hindi ako tumatanggap ng stipend. Hindi ako tumatanggap. But sometimes people would insist. And I remember when I told my former spiritual director, the late Father Ben Carlos, pinagalitan niya ako. Sabi niya, do not insult people by refusing to receive a stipend. So I receive it. But I don't keep it for my own. I use it for my apostolate. Wala pong bayad. Wala pong bayad. Pero, halimbawa, namili ka pa ng pari, may misa ka sa patay, o namatayan ka, nasa Purinaria, halimbawa sa Araneta. Tapos, yung kaibigan mong pari, taga-Alabang, o kaya taga-Sukat, tinawagan mo, Father, baka naman pwede ka magmisa sa patay. Nasaan po? Nasa Araneta, Purinaria sa Araneta. Sa akin naman, bigyan mo naman ng pamasahe. Di ba? Hindi para doon sa bayad doon sa sakramento. It is your obligation to provide ng pamasahe. Isipin mo, layo na nilakad nun, layo ng binaybay nun, Well, walang bayad. Walang pinagkaiba doon sa tanong na, bakit Father, pag nagpakasal ako sa, halimbawa lang, nagpakasal ako sa Manila Cathedral o kaya sa Forbes o kaya kung saan man, bakit ang mahal? Hindi mo naman binabayaran yung sakramento. Binabayaran mo yung aircon. Ikaw kaya magpa-aircon ng kasing laki ng Manila Cathedral. Ang mahal nun. Yun ang babayaran mo. Nagpa-aircon ka. Nagpa-aircon ka sa... Bakit, Father, mas malaki naman ang Manila Cathedral kumpara sa Forbes? Bakit parehas lang ng bayad? Ay talagang ganun. Parehas marahil ang gastos nila pag sila'y nag-aircon. O kaya naman, sabi nga, tinanong yun bakit bang mahal? Ang sagot ng kura paroko, to discourage people who are not from our parish
to have their weddings in our church. Ah, nagpumilit ka eh. Hindi ka nga naman pala taga doon. Ano pa? Kasi kung taga doon, alam nila kung ano lang, magkano lang ang sinisingil kapag nagpa-aircon. To discourage. Ay, mahilig tayo sa bonggacious. Pabongga-bongga. Ano pa? Mga minamahal na mga kapatid, stipend, ano pa, sa sakramento kung ano man, wala pong bayad yon. Now, if the priest asked for it, ibang usapan yon. Ano pa? Ibang usapan yon. Kasi napagkwentuhan kahapon ng mga pari, kaibigang pari, sabi, yung isang pari daw nagmisa sa patay. Binanggit daw nung pari na, alam po ninyo, sa hirap ng pandemic na ito, pinapatulan na namin lahat ng racket. Kaya pati patay, pinapatulan na namin. Sabi ko, yan ang pangalan ng pari. Kung sino man yung paring yung kasalanan yun, ano pa? Nirarakit mo pala, Father eh. May kasalanan ka. Hindi racket ito. May pandemic o wala. Kung dapat ka magmisa sa patay, magmisa ka. Mga minamahal na mga kapatid, magandang pagtuunan ng pansin yun. Again, sabi ko nga sa inyo, we will make our parish available for those who want to get married at walang pera. Ano pa? Walang pera. For a minimal donation. Pag sinabing donation, walang amount. Ano po? Rights, ikakasal ko kayo. Pero may tumatawag. Sabi nung isa, libre daw ang kasal dyan. Sabi ko, depende. Ano po? Libre na. Gusto pa niya. May carpet, may bulaklak, at gusto niyang siya'y nagmamarcha. Aba, tumigil ka iha. Ano po? Mahirap naman ang libre na. Ano po? Nagdidemand ka ba? We will make the sacraments available. What is the essential in every sacrament that is available? Sabi nung isa, Father, di ba libre naman ang pabinyag? Bakit ho? Kasi yung tao ko nangungutang para daw sa pabinyag. Sabi ko, itanong ninyo. Sabihin mo, kung gusto niya kung wala siyang pambayad, bibinyagan ko siya dito. Sabi, nung tinanong daw uli, hindi naman ho para bayad sa binyag, para lang daw sa handa, kasi nahihiya sa ninong at ninang. Magkaiba yung handa. Magkaiba yung handa sa binyag. Pwede kayo maghanda ng walang binyag at pwede kayo magpabinyag ng walang handa. Pwede kayo magpakasal ng walang handa. Pwede kayo maghanda na walang kasalan. Gusto nung isa magpakasal. Kaya lang, gusto niya maraming bisita. Alam niyo namang hindi pwede ngayon. Huwag niyo ipagsisiksikan ang inyong mga kagustuhan sa mga panahon na ito ng maraming limitasyon. Ano po? Maraming limitasyon. Hindi naman kayo pwedeng magpakain. Hindi po ba? Anyway, ba tayo napunta doon? Walang bayad. Ano po? Stipend is not a payment. It should be an act of gratitude in your part to give it to the priest who ministers the sacrament. It is not an obligation. It is not an obligation. But, as I have said, kung kayo po ay nag-imbita na galing pa sa malayong lugar, bigyan niyo ng pamasahe. Ano po? Inimbitahan niyo si Bishop galing pang Bacolod para magkasal sa inyo. Ay, friend naman namin, friend. Kahit na friend mo, yung friend mo naman, hindi naman yung friendship mo naman, hindi naman yan libre sa eroplano. Bigyan mo man lamang ng pang-eroplano, di po ba? Mabuti kung lalakarin ni Bishop yan at lalanguin lang yung dagat. Anyway, so, minsan gamitin ang utak. Minsan mag-isip, hindi yung puro komentaryo. Ano pa?
There's no payment in every sacrament, in whatever sacrament. We call it arancel. Ha? Walang arancel. Ha? Yung iba dala lang ng pangangailangan. Ano po? Kung ano man ang arancel ng hinihingi nila, it is never about the sacrament. It's either about the utilities or whatever. Pag kami po ay nagpipilgrimage, halimbawa sa Japan, one of the most expensive places for pilgrimages. Why? Because every time you ask a parish to open their church for us, you have to pay. Not to open, but for the person who will open it for us. Kasi palaging sarado yung simbahan. So, binabayaran nila yung caretaker na hindi naman nakatira doon. Binabayaran nila. So, you have to pay for that. Huwag mo sasabihin, ang mahal naman. Magsisimba lang ako. Ay di magsimba ka sa oras ng misa nila. But if you want the church to be open for you, you have to pay. You have to pay for the lights, you have to pay. Kasi yun naka-budget naka-budget. Tanggap namin yun. Kaya pag nagpunta kayo sa Japan at nag-pilgrimage kayo, ay talagang mahal. Mahal. Because you have to pay for the people, you have to pay for the utilities that will be open and used during your visits. Your visits. Walang free. Okay, mahilig kayo sa libre. Ano po? Mahilig sa libre. Pinagbibigyan mo lang yung street dwellers. Alam mo yung street dwellers, alam naman nilang libre yan. Pero minsan, pag binigyan mo halimbawa ng ano bang ulam na binibigay namin? Ano ba? Adobo. Ano po? Adobo. Sasabihin ng isa, wala kayong fried chicken. Pag minsan, ganun talaga Ano po? Sasabihin namin, wala ho kuya. Wala. Hindi ho ito karinderya. Pagka minsan, pumipila na nga ng libre, namimili pa, no? Ganon talaga tayo. Parang yung sabi nung anak, Ma, nanaginip ako kagabi. Ano yun? May trabaho na daw ako. Alam niyo yung kwento ngayon? May trabaho na daw ako, nanaginip ako. Sabi nung nanay, anak, matulog ka uli. Bakit mama? Baka sa panaginip mo, sumahod ka na. Di pa ba? Mahirap yun, nabubuhay ka lang sa panaginip. Anyway, muli po si Father Dave sa ating di po ba, Father, that we may become a better person today than yesterday. Batiin lang natin ang mga taga Santiago, Isabela. Santiago. San Carlos City, Pangasinan. Kahapon kasi sinabi ko, saan bang Pangasinan ito? May nagsabi, kami Father, taga San Carlos City, Pangasinan. Meron pong from Fort Washington, Maryland. Fort Washington, Maryland. At Daly City, California. Ano pa? Daly City, California. Mag-iingat po, ano pa? May COVID pa. Muli po si Father Dave sa ating di po ba, Father, that we may become a better person today than yesterday. I hope you are well, getting well, be well. God bless.